Alright guys, good evening. Lagay natin yung microphone natin dito. Maayong gabi sa tanan, maayong gabi sa lahat ng mga nanonood. At time check natin guys, 9:46 ng gabi. Today is Friday, nag-movie night kami ng mga bata. Isang movie together and then isang movie. Iniwan ko sila muna dahil gusto kong gawin itong video na to, no, dahil hindi pa ako natapos dun sa kwentuhan natin. Pero at least masaya ako at naliwanagan na sa buong mundo. Hindi lang 5 viewers, kundi umabot ng 100,000 plus, mag 200,000 plus na nakapanood. Both Facebook at saka YouTube. Ganun guys. Kung siraan ko yung sarili, kung siraan mo ako na magsira sa sarili ko. Kaya kung ikaw magsira sa akin, 5 lang manood. Hindi sila interesado. Ako ang magkwento ng buhay ko, day. Okay, kalma. So, welcome once again, guys, sa aking YouTube channel, Princess Giga once again, also known as Tindera sa Africa. Ayan, finally, narinig nyo na lahat ang kwento. And actually, I had to leave out some details na nangyari na supposed to be nasa part 4. Okay? Nasa part 4. But, I wanted to leave that out kasi I just feel na even this story, hindi nyo na kailangan marinig. But, sometimes, just because we are silent and just because we don't speak out, people tend to enjoy stepping on us. Okay? Na misunderstood nila yung pagiging quiet natin. Na misunderstood nila yung silence natin sa pagtapak-tapak nila sa atin, guys. It's not because we are guilty, but because we don't want them to be. Para malaman yung mga baho nila ba, no, na ginatago. So, ngayon nagkaalaman na talaga. And guys, hindi kayo magtaka, no? I was an OFW for 10 years sa Thailand. I had an amazing years sa Thailand. I don't remember having someone na ganyan ang ugali, no? Yung grabe katalangka ang utok. Wala ako nakilala sa 10 taon, no? And then suddenly, nagstay ako ng Uganda, 4 na taon, magli-5 taon. And hindi talaga mag-iyak talaga ang langit, guys, kung hindi ka maka-experience ng jablo sa buhay mo. But anyway, I promised you guys na I wanted to relay this story. For one reason is this was my story. I learned a lot from it, no matter how maybe it can be depressing, it can be negative, it can be scary, it can be overwhelming para sa iba na makaka-experience ng na-experience ko. Though, I don't want anyone to experience what I have been through sa buhay ko dahil hindi lahat kakayanin. Okay? I hope and pray na actually isa yan sa naging prayer ko, no? At isa sa naging reflection ko is sana etong Pilipina na hindi ko alam, guys, bakit ganyan, parang naging obsessed siya ba, no? Parang naging obsessed siya sa buhay na meron ako, na kahit na ako na nag-chismis ng buhay ko, alam ng mga tao ang struggle ko as single nanay. Grabe yung obsession niya sa akin, parang kulang na lang ma-inlove siya sa akin ba, no? Promise guys, wala na akong maisip talaga na salita. For me, it's an obsession, it's sick, hindi siya normal for me. I even saw one comment na nagsabi, that is very scary. And that's true. It's creepy. Alam niyo yun, yung ganun na term. For someone na mag-investigate kung bahay mo ba talaga yung tinutulugan ninyo. That is galawang yan, guys. Galawang hindi normal, to be honest. At ayokong maka-experience yung iba, no? Kung may nakikinig man ng mga Pilipino dyan, nasa abroad, OFW man kayo, saan man kayong lupalop ng mundo, no?
Sana hindi kayo maka-experience ng nangyari sa akin. Pero I know it's possible. But if it happens to you, just you pray. If you know that you are in the right side, you will be fine. I wanted to share with you ang aking reflection, ang aking learning at yung twist ng buong storya kung bakit nga ba. So you remember guys na ikwento ko sa inyo na before ako pinakuha ng Pilipina na to sa bahay ko, I was already feeling sick, I was feeling weak. Ang dami kong nararamdaman, no, parang lagi akong pagod. And I actually thought that was the effect of overwhelming happenings sa buhay ko that time as Princess Yiga. But 2 days after nung kulong issue and I came back home, lived my life normally, and I even started planning to come back, to fly back to the Philippines kasama yung mga anak ko. Kasi ano yun May 24, 25, 26, 27. Pagka May 28 noon, 29, around first week ng June, mas lalo pang naging mabigat yung mga simptomas na naramdaman ko. Alright? I was so weak, nakakatulog lang ako bigla. Marami akong pagbabago, ayokong kainin yung mga bagay na gusto kong kainin. Yung mga niluluto, nasusuka ako. And then suddenly, I had a heartbeat, no? Yung parang something is not okay. So, doon na pumasok yung point na yon na bumili ako ng pregnancy test and pumunta ako kay Maring Sara. Sabi ko kay Maring Sara, something is not okay, sabi ko sa kanya. And I remember hindi dumating yung period ko nung ilang buwan na, parang 2 buwan na ata, no? So, sabi sa akin ni Maring Sara, gusto mo ba mag-test? Mag-test ka para malaman natin. And that time, meron na akong pregnancy test sa bag ko. I tested myself immediately and yung result na nakita ko guys, grabe yung iyak ko. Grabe talaga yung iyak ko. Umiyak ako kasi hindi ko in-expect. We did family planning, parang gano'n, no? Some precaution. Pero, God is stronger. Pag naplano ni Lord, wala yung plano mo. Lampaso yung plano mo sa plano ng Lord sa buhay mo, no? So, basically, I found out that I was actually pregnant for 2 months. Buntis pala ako ng 2 buwan, you guys. Nagpa-check up ako after the pregnancy test and we found out na buntis ako ng 2 buwan. During that time, hindi ko pa nalaman talaga yung gender ng pinagbubuntis ko, no? Iyak ako. Hindi ko makalimutan. Grabe ang iyak ko sa bahay ni Maring Sara. And the first person I called is ang kapatid ko, si Madam Ten Gives. Tinawagan ko siya and sinabi ko sa kanya na nag-pregnancy test ako. During that time, I was already separated. It's already like a week na wala na sa bahay, no? A week or 3 weeks na nawala na sa bahay yung tatay ng mga bata. And I told her na I found out that I was positive. Grabe ang iyak ko kasi nga hindi ako nag-expect. Of course, it could happen kasi wala namang birth control na 100%, no? It could happen, of course, but hindi ko in-expect na hindi tatalab whatever birth control na ginamit namin during that time na magkasama pa kami. And finding out na I was pregnant again, knowing na malaki yung hinaharap ko, no, na problema sa pamilya, we separated, I did not want to go back to the marriage, I was already solid with my decision. Hindi ko alam hindi naman ako galit, no, pero I think yung iyak ko is pagod at saka takot kasi sa mga panahon na yon ang plano ko guys, ang nakasama lang sa plano ko talaga yung si Kuya Kahil, si Calvis, saka si Chico. Sila lang yung na-vision ko na uuwi kami together sa Pilipinas. And to find out na I was pregnant, I was not ready. Talaga.
Kasi syempre, ako na lang mag-isa, hindi ko alam, hindi pa ako sigurado kung magiging maayos after ng separation. So, it was a very huge, change. Shock, not very much. Hindi naman shock kasi syempre, katulad nga ng sinabi ko, it's, given. Pero to find out na it's there, I'm positive, is a big, it's gonna add a big change kung ano man yung na-vision ko sa amin ng mga anak ko. So I cried at I cannot forget anong sinabi sa akin ni Madam Ten Gibbs during that time. Na tumawag ako sa kanya, umiiyak, pinakita ko sa kanya yung resulta. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? There's no reason for you to cry. Blessing yan, sabi ng kapatid ko, and I will never forget. She was very happy. Sinabi ni Maring Sara at ng kapatid ko na let's hope that's what you are praying for. Kasi alam nila na I've been praying for a baby girl. Pero kasi sobra yung pag-pray ko na akala ko si Chico na yun. And nag-promise ako, sabi ko, Lord, pag naging babae si Chico, okay na po. Okay na po ako. Kompleto na kami. Pero nung nalaman ko na lalaki si Chico, then I said, it's okay. We will just accept na magiging lalaki lahat ng mga anak ko. But then during that time, ang sinasabi sa akin ni Maring Sara at ng kapatid ko is, be happy. That is a blessing. Be happy. That's what you're praying for. Who knows? Ganon. And I told my mom, sinabihan ko mama ko, and isa lang sinabi ng mama ko, guys, at hindi ko makakalimutan. Sinabi ng mama ko sa akin na, come home. Umuwi ka, dalhin mo lahat ang mga apo ko. Yun lang. Wala siyang tinanong anong nangyari, wala siyang sinabi na bakit ganun, bakit nag-give up ka, ipaglaban mo, hindi pwedeng ganun, bakit ganun ang desisyon mo. Wala akong narinig na ganyan sa mama ko, wala rin akong narinig na ganyan sa mga kapatid ko. My siblings at ang nanay namin, guys, forever nilang pinagkakatiwalaan kung ano yung desisyon ko sa buhay ko. Forever, ever since. Hanggang sa point na yun ng buhay ko. So imagine, I just got separated. I found out na nagpapadala pa. Like I said, yung cheating, kaya ko pa yung i-handle eh. Kaya ko pa yung, tanggapin. Hindi naman tanggapin. Kaya ko pa siyang labanan eh. Okay? Ang hindi ko matanggap that time is yung pera talaga na lumalabas sa banga ng bahay. Kasi pagod na pagod ako nun, guys. Grabe yung trabaho ko that time. Nakita nyo kahit na bagong panganak pa lang ako kay Chico. From 4 months up to 1 year old. Nagbe-breastfeed ako kay Chico habang naghahanap ng pera sa Uganda, Africa. Imagine how difficult was that. Kailangan kong magstay malapit sa tindahan namin sa probinsya. Hindi ko nakikita yung mga anak ko. Every week, isang beses ko lang sila nakikita. It was very sad. Parang feeling ko, nandun lang ako para maghanap ng pera, magpadede sa anak ko, mag-make sure na okay yung iba kong mga anak, mag-asikaso ng mga project, homeworks, outside activities, extracurricular, sports activities nila. Parang yun lang yung purpose ko. So for me, it was not really, it was not what people thought it was, to be honest. And kakahiwalay ko lang, I found out a lot of things tungkol sa ex ko that time. Pinakaladkad ako, no? Pinakaladkad. Gusto niyang kaladkarin ako ng Pilipina. Ginusto niyang kaladkarin ako pero hindi nangyari. Kasi sabi ko nga sa inyo, mabait yung mga police officer at hindi sila 80-80. So, pinakuha ako sa bahay ng walang explanation. Hindi ako sinipot ng 3 araw sa presinto. Inutusan pa yung police officer, no, na ipasok ako sa loob ng bilibid para mapicturan ako at mabidyohan. At alam ko, guys, hindi ko i-wish na may mangyaring masama sa mga taong involved sa mga paninira, sa mga pagsisinungaling. Kasi the reason why I did not speak up and I took time to speak up is because I know they are not mentally strong like how I am mentally strong. Okay, I am very blessed that I've been through hard stuff, hard things sa buhay ko, and it made me who I am today. And I know kung bakit, alam niyo kung bakit hindi ako lumaban agad-agad. Kasi alam ko na sila may tendency sila mag-breakdown. Ako, if ever may tendency man ako mag-breakdown, guys, marami akong suporta. Marami akong
mga kapatid, na kilala ako at alam nila at never nila question ang buhay at ang pagkatao ko. Okay? Nagstay ako sa presinto ng 3 araw, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. 3 araw pabalik-balik. Hindi ko in-expect na magkakaroon ng ganong klaseng magkakaroon ng ganung klaseng senaryo sa buhay ko sa Uganda, knowing na ako at ang ex ko that time, we are all very, alam niyo yun, very nag-a-abide kami talaga sa mga rules and regulation ng bansa. From visa, sa negosyo, sa mga property, lahat-lahat. And then suddenly, may biglang papasok. Well, kung kayo yung nasa kalagayan ko, and at the same time, you were physically not okay, kasi nga hindi ko alam na buntis pala ako, imagine, sa lahat na nangyari na yon, I was actually on the most fragile point ng pregnancy. Nasa presinto ako ng 3 araw, wala akong maayos na pahinga kahit pagod yung nararamdaman ko. Buntis pala ako nun, guys. And the baby in my belly during that time, nakikita nyo nang naglalakad ngayon. Sobrang cute, sobrang maldita, sobrang ganda si Mayumi, you guys. I found out na babae ang pinagbubuntis ko. I was blessed, I was grateful, I was humbled. God, like I said, God's plan is bigger than our plans. I named Mayumi kasi nung pinagbubuntis ko siya, she was actually not moving very much compared dun sa mga experience ko sa iba kong anak. She could actually take weeks na hindi masyado nagagalaw. At first, lagi akong nag-worry. At first, lagi akong nagapunta sa hospital, kaya hindi nagagalaw para lang ma-check na okay siya. Bumili pa ako ng heartbeat yung pangbasa ng heartbeat to make sure na okay siya. But as time went by, I just decided to trust my instinct na ganun talaga siya, hindi siya pala galaw. And sabi ko, I was looking for Tagalog names. And by the way, nagbigay ng pangalan yung tatay, pero I was so sure na hindi ko susundin yung pangalan na yon. And I've been looking for names during that time. 2 yung pangalan na pinag-isipan ko. Unang pangalan, by the way, ito, first time kong sasabihin sa inyo. Unang pangalan na gusto kong gamitin para kay Mayumi is Kinse. As in Kinse, ganun lang kasimple, Kinse, ganun lang. But then, I had another name kasi sabi ko gusto ko ng Tagalog, yung parang classic. Yun yung gusto ko, yung napakasimple na Tagalog spelling, walang maraming arte. And then, maraming mga ganun guys, pangalan, may Tala, may Amihan, may bituin, may ulap, pwedeng masaya, pwedeng ngiti. So, maraming pangalan. And then, I came across Mayumi. And so, I said, Mayumi connected to my heart kasi parang ganun siya sa loob ng tiyan ko eh. Pero ngayon guys, Mayumi lang siya guys, pero wag kayo magpauto sa pagka-Mayumi niya. Maldita guys, maldita si Mayumi. So basically guys, Mayumi happened. Imagine kung gaano ka-strong. Hindi lang yung katawan ko, hindi lang yung mental health ko, but also Mayumi was there. She made me calm during those times. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na binitbit ako dun sa presinto na hindi ko naintindihan bakit, kahit na hindi ako makapaniwala na may isang kalahi mo na hindi mo naman kaibigan, hindi mo naman nakasama, hindi mo naman kilala, okay, na talagang may lihim na inggit, galit, hindi mo alam, puot na hindi mo alam kung saan nanggagaling, na umabot sa point na ganun yung gagawin. And to make it simple, para sa inyo na sana hindi kayo mawala, ang sitwasyon is para siyang gumawa ng apoy. Gumawa siya ng apoy, nasunog siya dun sa apoy na ginawa niya, and then nagturo siya ng kamay niya sa ibang tao. Ganun yung in simplest word,
So, nung natapos yun, finally, I found out na buntis ako. I told my family, I told my mom, sinabihan ko yung nanay namin. That was all okay. And then, nag-start akong mag-plan out ng pag-uwi namin sa Pilipinas. But during that time, nakita nyo, nag-lose weight talaga ako ng bongga, guys, no? It was not an easy pregnancy kasi after ko nalaman, talagang sunod na yung morning sickness. Hindi ako makakain ng maayos. Halos lahat sinusuka ko. Medyo nahirapan talaga ako sa kanya. So, ngayon, I was so sure na dadalhin ko, ipagpapatuloy ko yung pagbubuntis ko, guys. Regardless, kasi ayoko na talagang makipagbalikan. And, wait, check ko lang kung tayo ay nagre-recording. Ayan. Okay. So, during that time, I had some time na mag-reflect kung ano yung nangyari, kung bakit ganon, at ano yung learning ko, no? So, basically, meron siyang na-underestimate during that time. And I want, kahil, oh, don't touch. You talk to Kahil na lang. Wait for him to answer. So, meron siyang mga na underestimate, katulad ng sinabi ko dun sa episode 4 natin. Again, I don't want to miss this episode kasi sa episode na to, i-share ko sa inyo yung ano yung lesson na nakuha ko sa buhay ko, and I tried to settle with those lesson, no? Hindi ako nagkim-kim ng galit, pero hindi ko siya nakalimutan. I know somehow, I believe in karma very much, you guys. And I know, and sometimes I feel like, alam niyo yung nagpapakalma sa akin, knowing na I am who I am. And I can do the things na gusto kong mangyari sa buhay ko kasi alam ko kung saan ilalagay yung focus ko. And nagpapasalamat ako sa nanay namin, tatay namin, na hindi kami pinalaki para maging jablo. Okay? Katulad nito mga tao na nakilala ninyo. Alright? So, meron siyang mga mali during the process. Kasi kapag ikaw kasi ay puno ng inggit, puno ng galit, take this very simple lesson, no? Do not do anything pag grabe yung galit mo, grabe yung inggit mo, grabe yung saya mo, grabe yung lungkot mo. Huwag kang gumawa ng anything kasi diyan ka talaga magkakamali. May mga bagay siya na hindi niya napansin, hindi niya na-underestimate niya. Unang-una na na-underestimate niya is yung mental capacity ko, yung mental strength na meron ako. Akala niya yung pag-try niya na pabagsakin ako ay ikakalugmok ko. Hindi niya alam na marami na ako nadaanan na ikinalugmok ko, pero I stood up all the time. I stood up all the time. And na-misunderstood niya yun, na-underestimate niya din yun. Ikalawa na na-underestimate niya is yung character ng aking ex, yung tatay ng mga anak ko. Pinili niya yung panahon na ipakuha ako sa mga pulis na wala, or alam niya nagkahiwalay kami ng ex ko, dahil gagamitin niya yon para siguraduhin na mag-isa lang ako at walang magtuturo sa akin, walang gagabay sa akin dun sa mga panahon na pinipilit niya, guys, na ako'y ilagay sa kapahamakan, no? Pero dun siya nagkamali, na-underestimate niya. Kasi sa unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, nandun po ang tatay ng mga anak ko, nandun yung ex ko, sinamahan ako, kinausap yung mga dapat kausapin ng maayos, okay? At hindi niya ako iniwan sa ere. So, na-misunderstood niya yun. Hindi niya na-foresee yun. Akala niya, ang imagination niya ata at ang gusto niyang mangyari is para akong kawawa dun sa police station na basang sisiyo, na wala akong kilala at walang pupunta sa akin. So, dun siya nagkamali. Sa lugar niya, wala akong nakitang kahit sino. Mag-isa lang siya. Nilaban niya kung yung pinaglalaban niya, hindi ko maintindihan. Okay? Ayan. Isa pa sa na-underestimate niya nitong Pilipina is yung ability ng tao na makita pag merong nagmamanipulate ng isang sitwasyon. Na-underestimate niya yung mga lokal na pulis, no? Akala niya
pag hindi siya wait lang guys, medyo hindi ako komportable. Akala niya, porket hindi siya nagpakita ng unang araw, ikalawang araw, at ikatlong araw, akala niya that would be on her favor. Hindi niya na-foresee or hindi niya inisip na yung ginawa niya ay kabastusan, yun ay hindi pagrespeto sa local police ng Uganda. At naramdaman ng mga pulis yun on the second day. Unang-una, atat na atat siya. Okay, nalaman ko sa mga pulis na bago yung araw na kinuha nila ako sa bahay, sobrang atat na atat siya at tawag ng tawag at kinukulit itong dalawang pulis na kunin at puntahan ako sa bahay ko. Okay? Ikalawa, nung nakuha na ako, hindi na siya nagpakita hanggang sa unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw. Okay? Ikalawang araw, nag-message siya sa pulis at pinakita sa akin ng pulis kasi nakita na ng pulis na para silang inuuto para silang minamanipulate. Nakita yung laro niya na bakit kaya ang dami niyang problema kay Princess Yiga? Si Princess Yiga madali namang kausap. Pag sabing 7 a.m., andito 7 a.m. Pag sabing mag-antay ng buong araw, nag-antay ng buong araw. Wala namang problema. Kinuha ang cellphone, binigay naman. Inimbestigahan yung cellphone, wala namang kaming nakitang problema. Tapos itong isang Pilipina, bukod sa tawag ng tawag, nanguutos pa. Hindi mo maintindihan ba kung bakit ganun. So ngayon, na-underestimate niya yung fact na akala niya, lahat ng ipapagawa niya, mas susundin, no? So nakita yung style niya, umabot sa point na hindi makapaniwala yung police officer. Imagine guys, yung tawa ng police officer nung nakita niya yung text na ipasok niyo si Princess Yiga sa Bilibid, kunan niyo ng picture at video at isend sa akin kasi may mga smartphone man din yung mga police officer. Nung nakita ko talaga parang Lord, natawag talaga ko kay Lord that time, no Lord, hindi man siguro to tao, Lord, jablo man siguro to, kaya hindi ko talaga na-gets. Of course, I was shocked, hindi mo talaga maisip, no, na may maganon. Kapwa mo pa talaga yan, Pinoy, ha? Hindi mo pa talaga kilala. At huwag ka mag-claim na magkaibigan tayo, hindi tayo magkaibigan, day. Hindi tayo magkaibigan, day. Oy, paano tayo naging magkaibigan, day? 2 beses lang tayo nagkita, magkaibigan na yan. Nag-usap lang tayo tungkol sa birth certificate ng mga bata dahil alam ko may advice ka about dyan, tapos sabihin mo magkaibigan. Hindi tayo magkaibigan, day. Huwag ka mag-claim na magkaibigan tayo. Okay? Ano ko talaga siya guys, itakwil ko talaga siya, bahala na. Ako maliit lang yung mga kaibigan ko guys, maliit lang yung mga, siguro sabihin ko pa na casual, kasi syempre pag may nakikilala tayong tao, hindi na respeto man natin, kaya wala man tayong reason maging bastos guys, no? Pero yung sabihin na kaibigan tayo dati, hindi tayo magkaibigan, day. Huwag ka mag-claim na kaibigan mo ako, day. At mabuti na lang, di kita naging kaibigan, maawa ako sa mga kaibigan mo, day. Huwag ka mag-claim na kaibigan kita, no. So ngayon, nagsabi ang pulis sa akin na, tingnan mo nga to, princess, tingnan mo. Madam, kasi madam yung tawag nila minsan kapag mga na-underestimate niya yung mga Pilipino na nandoon sa Uganda. Akala niya siguro yung mga Pilipino sa Uganda mananatiling bulag, mananatiling bingi, mananatiling pipi. Hindi ganun, day. Huwag ka mag-assume, day, na mga tao sa paligid mo. Huwag mo i-assume na ang mga tao sa paligid mo kaya mo lang apakan anytime. Kung nagtahimik ako nung panahon na yan, day, it's because alam ko sa sarili ko na wala akong problema. Okay? At hindi sa lahat ng panahon, day, kaya mong apakan ang tao. Alam mo, kung hindi lang ako nagapaniwala na karma is real, okay lang, baka matagal na ako dahil naghanap ng, ang tawag mo dyan, nag-revenge ba? Pero hindi ako ganyan na klase ng tao. As you can see, hindi ako nagsalita about sa issue na itong kulong-kulong, day, kahit na 2023 pa yun. 2024, 2025, 2026, hindi nyo ako narinig ng kwento about sa kulong until na naglabas ka ng kwento. At ano ang purpose mo na paglabas mo ng kwento? Ano na naman ang purpose mo? Hindi ka ba napagod sa akin? Day, obsession na yan, day. Pakishare naman ito sa kanya. Alam ko nakilala niyo yan, tsaka gipilit niya talaga magsikat.
Pero hindi ka kasi magsikat sa maling paraan. Tanungin mo ang sarili mo kung ano yung value mo sa mundo. Tanungin mo ang sarili mo kung ano ang value ng ginashare mo. Kaya so far, wala akong nakitang value sa'yo, Day. 3 years ago hanggang ngayon, gusto mo lang magsira ng tao. Magbigay ka naman ng value. Magbigay ka naman ng value like, paano mag-survive sa ganitong sitwasyon, paano budgetin ang ganitong pera, anong klaseng buhay ang meron ka, at paano ma-inspire ang tao sa'yo. Ganun na value ba? No? So, na-underestimate mo yung mga tao sa paligid mo. Nagkataon ito, mga tao sa paligid mo naman, marami sila, alam nila, they are experienced eh. At hindi mo yan day madala sa mga kasinungalingan, hindi mo yan mamanipulate. Okay? Marami akong alam. Kahit dati pa. Marami akong alam tungkol dito sa Pilipina na to, guys. Pero let me tell you something. Your life or ang buhay ng Pilipina na yan, hindi ko yan kwento. Wala akong karapatan magsalita. Wala ako sa lugar para mag-share ng kwento ng buhay mo. Kung gusto mo na matuto kami sa iyo at magkaroon ka ng value, i-share mo yung kwento ng buhay mo kasi alam ko marami kami matutunan dyan. May narinig ka ba sa akin na nag-comment ako sa personal mo na buhay? Marami akong alam sa personal mo na buhay pero it's not my story to tell. Marami akong alam na challenge mo sa buhay pero it's not my story to tell. Hindi ko maintindihan kung saan galing yung gigil mo na hindi man tayo magkakilala. Obsession na yan, Day. It's not normal. It's not normal. You have to seek help. Okay, paano ko nasabi na obsession? Pagkatapos nung last day na yon sa kulungan, guys, no, sa presinto, hinatid pa namin siya. Take note. Gihatid pa namin siya. Isabihan ko pa yung ex ko kay anong oras na kami natapos, mga alas 11 na, alas 10 na, no? So, gabing-gabi na talaga, tapos babae siya. Ayan, wala siyang kasama, guys, sa 3 araw sa pagkuha sa akin dun sa bahay. Yun lang 2 pulis, by the way. Tapos, pagpunta niya ng 3 araw, siya lang din ang nagpakita. Wala siyang mga kasama, wala siyang katabi, wala siyang mga ganun ba, no? At, hinatid namin siya kay gabi na masyado, mga 10 na or 11 na yon hinatid namin. Okay na, guys. Na-close na yan. So, para sa akin, katulad ng sinabi ko sa inyo, I took that one as a lesson sa buhay ko na grabe pala, no? Kahit hindi mo pala kilala, pwede ka palang saksakin patalikod, paharap, pagilid, 360 degrees. Totoo yan. Pero hindi ko kailangan magsabi sa inyo about dyan. Hindi ko siya kailangan isiraan sa mundo. Kasi enough na yung lesson na nakuha ko sa kanya. Minsan kailangan natin i-realize no, na hindi tayo bukya sa lahat ng bagay. Masaktan man tayo, matalo man tayo, mawalan man tayo ng pera, there's always a lesson there. And I had my peace dun sa lesson na yon. Actually, itong jablo na ikalawa, guys, ikalawang lesson na yan sa buhay ko eh. And she's also a big lesson. And that's why I took my time again to speak out. Kasi I tried to internalize. I need something to cool me down. Water. Go drink water. Yeah. Water lang. So, wait lang guys ha. Mag-ano lang ako. Kasama itong mga ate na Pilipina na matagal na sa Uganda. Imagine guys, sila ay mag-10 taon na no or more sa Uganda. Alam nila, hindi ko kailangan magsalita guys against kahit kanino. Kaya itong mga, ano kaya tawag mo dyan Pioneer. Okay, yun pala yung word. Yung mga pioneer sa bansang Uganda na mga Pilipino guys, alam nila, maliit lang ang community dyan sa Uganda. Alam nila ang klase ng mga tao, ang klase ng mga Pilipino na nandyan. Kung may negative sila masabi sa akin, hindi man din ako perfect. Okay? Kung may negative sila na comment, okay lang yan kaya hindi man talaga ako perfect. Pero alam nila guys kung ano ang nangyari, kung bakit nangyari yun. Okay, hindi ko na kailangan maging specific. So ngayon, okay yung pagkahiwalay namin. June, July, August, September kami ng katapusan. September katapusan ng 2023, kami lumipad ng ng Pilipinas. So, nagsettle kami nung 4 na buwan na natira na yun. Finocus ko na yun sa pag-book ng ticket namin, pag-impake, pagplano, kung anong gagawin ko susunod, ganito, ganyan. Hindi na to
iba na dito yung story ng marriage ko kasi ang focus natin dito is yung kulong issue at yung lesson na nabigay sa akin ng taong to, no, ng unang jablo na nakilala ko. At I am not actually, guys, no, hindi ako apologetic. Wala akong term na magamit na iba. Okay? This is diabolic. Hindi siya evil eh. Kulang pa yung word na evil, to be honest with you. At katulad ng sinabi ko, I don't wish this to happen to anyone. Kasi pag weak ka mentally, posible ka na gumawa ng something sa buhay mo. Dahil hindi mo makayanan yung mga ganitong klaseng tao na makikilala mo sa buhay mo. Sana maging strong kayo. Lahat na merong mga pinagdadaanan ng ganito, kung meron kayong pinagdadaanan na traidor na tao, na hindi mo alam kung bakit galit na galit sa'yo, sana maging strong ka. Sana hindi ka mag-give up. Don't worry. God is watching. Everything will be served in a golden plate. Well, may it be a good thing, may it be a bad thing, it will be served on a golden plate. Meaning, it will have its own time. Bilog ang mundo. Hindi pwedeng, yung bilog, pag nag-drawing ka ng bilog, hindi pwedeng magkaroon ng space yun. Diretso yun. Okay? 4 months, dumating kami ng Pilipinas, September, October, November, December. January 2024, meron akong na-receive na message. Okay? At wag ka, by the way ha, may bago na naman siyang chismis na ginapakalat sa akin. At hindi ko kailangan sabihin ang pangalan mo. Ginapakalat mo gamit ang pangalan mo, gamit ang mukha mo, kaliwat kanan, pareho sa YouTube. Kahit anong pakalat mo ng chismis sa akin, dahil hindi ganyan, dahil. Nagpakalat ka ng chismis, 100 lang nakakita, hindi ganyan. Ako magpakalat ng totoong kwento para mag 1 million ang makakita. Okay, kalma ka lang dyan. Hindi ka pa talaga nakontento. January, guys. January, nag-message siya sa akin. Hindi ko kailangan itago kasi maganda yung message. January 2024, 5 months later, nag-message siya sa WhatsApp ko. Nagpa-advise siya kasi gusto nila umuwi dito sa Pilipinas. May tinatanong siya sa akin na document, no, na proseso. Nireplyan ko siya ng maayos. Ganun ako, guys. Hindi ako nagaano ng mga revenge na chipipoy na style, yung palengke style, yung very cheap, very low, very bata-bata style. Hindi ako ganyan na klase ng tao. Nag-message siya sa akin, nagpa-advise siya, nag-advise ako ng maayos, January 2024. Ibig sabihin, nag-close na yung kulong issue. Dinala niya ako sa presinto, hindi siya nagpakita 3 araw, tapos dalhan niya ako ng mga papel na nakarolyo na nahuli lang din siya sa sarili niyang bibig. Tapos siya pa ang may gana na magsabi na, ang tawag mo dyan, inalipusta siya. Nagkuha ka ng martilyo, day. Naglaro ka ng martilyo, tas napukpok mo ang kamay mo, tas kasalanan namin. Kasalanan ko. Hindi nga kita kaano-ano. I-share nyo itong video na to, guys. Kaya hindi ko alam. Bahala ka kung kailan ka matapos ng trip mo. Kung trip mo ng ganyan ang trip mo, no? Kung obsessed ka sa akin, bahala ka sa buhay mo. Wala akong so guys, ito ginakwento ko sa inyo kay para matutunan nyo ba. Nag-reply ako na maayos sa kanya January. So, January, okay guys. Alam niyo ang tawag sa akin? Be. Paka-plastic. The design is so fake, no? Alam niyo kung bakit fake? Maayos ang chat namin January. Nag-advise ako ng maayos. 2024. Okay? Pagka 2025, nakita niya na nagkaroon ng usok, kay nagawa ng usok ang Jablo number 2. Nagdala siya ng gas. Guys, uy, may usok si Princess Yiga. Dalhan ko ng gas para maglagablab. Ganun ang ginawa. Ngayon, instead na maglagablab, nagbumerang ulit for the second time. Hindi pa talaga siya natuto, guys. Nag-ride on. Nagsakay ulit. Anong ginawa niya? Lahat ng mga kulong issue, gilabas niya gamit ang personal niya na account na may mukha niya, may pangalan niya na buong-buo, pati apelyido niya. Naglabas pa siya ng document na nag-prove na siya talaga yon. Hindi ako ang i-prove mo doon. Ikaw ang nag-prove sa sarili mo, day.
Day, ang inggit, hindi ka niyan madala sa kahit saan mo gusto magpunta. Mahila mo man ako pababa, hindi ka pa rin magtaas. Hindi, bakit hindi mo maintindihan yan, Day? Dapat Tagalog tayo, no? Kaya hindi makaintindi ng Bisaya ba? So ngayon, nagtaka ako, no? Doon ko naman naisip, grabe. Akala ko yung obsesyon mo sa akin, yung pagkainggit mo sa akin, natapos na noong 2023. Kay okay na tayo noong 2024. Nag-message ka pa sa akin, may pa-bebe, pa-advise ako, be. Pag ganun ka pa, nag-advise ako maayos sa'yo para sa pamilya mo. Tapos pagka kita mo ng 2025 na may Jablo number 2, nagpausok-usok sa pangalan ko, nagdala ka ng gasolin. Kay gusto mo maglagablab ako. Maglagablab man ako, Day. Marami akong kapatid magwisik sa akin ng tubig, Day. Pero ikaw maglagablab ka, ano ang gawin mo? Tigilan mo, Day. Tigilan mo na yung pantasya mo, Day. Wala kang mahita. Nakita mo, instead na sunugin mo ako, nag-back to you, nag-boomerang na naman sa'yo. Ano na naman ang gawin mo ngayon? Ipakulong mo na naman lahat ng mga tao. Kaya nagawa ka na naman nagkwento ka na naman, tas walang nagkagat sa kwento mo. Hindi na ako magsabi sana pero may naglabas na naman siya ng kwento na gawa-gawa na naman, guys. Bahala kayo kung makinig kayo, no? So, ako guys, nasa Pilipinas kami. Recently lang, merong nag-share na mga supporters ng Princess Giga Tindera sa Africa. Kaya ayoko i-share, guys. Diba narinig nyo? Masyadong kachipan, no? Masyadong 80-80, no? Pero hindi, pwede yan mangyari sa inyo. Kaya warningan ko na kayo. Huwag kayo maniwala sa mga tao na nagangiti-ngiti sa inyo. Kayan pa ang magduslak sa inyo, wala too. At habang nagaduslak sila sa inyo, nagangiti pa yan sila, guys. Anong tawag mo dyan? Jablo ang tawag mo dyan, walang iba. Pagkatapos ng maayos na chat nung January, bigla na naman naglabas, buong pangalan, may picture mo pa, personal account mo pa talaga, magpakalat na naman ang bagong gawa mo na kwento. Hindi na normal yan, Day. Magpa-check up ka. Magpa-advise ka. Madaming magaling mag-advise dyan kung nasaan ka. Maraming mga tao dyan na hindi sila, mabait pa nga ang mga tao dyan Kay lagi sila nag-iisip na mapaayos yung sitwasyon. Hindi sila duslak ng tao pababa. Pero ito, iba to, guys. Nagpakalat na naman siya, guys, ng chismis na bago na naman. Nag-utang daw ako sa kanya na, paano ako mag-utang sa'yo ng 5 million? Sa lahat ng tao dyan, mag-utang ako sa iba. Hindi, ikaw siguro ang pinakalas ko utangan. I mean, no offense. Day, kung alam lang ng mga tao ang nangyari sa kulungan nung huling araw, Day, hindi ikaw ang tao na kailangan utangan. Gawa ka ng bagong chismis. I don't wish people bad despite sa ginawa nila, no? Thinking about this makes me realize na they might be having a really hard life ba? Imagine in almost 3 years time, madami nang nangyari sa buhay ko, nakakuha na ako ng sariling bahay namin ng mga anak ko, nakatry ako, nagsimula ako ng maliit na negosyo, napaaral ko yung mga anak ko, mapakain ko yung mga anak ko ng maayos, naalagaan ko yung mga anak ko, nakakasama ko yung mga anak ko. Lahat yan, guys, nagagawa ko, no? And then I try to think back. Ito bang mga tao na nagasira sa akin ng 3 taon halos? Ako pa din talaga ang ginapili. Hindi ko alam, guys. Huwag niyo ako tanungin, no? Bakit gigil sa akin? Hindi ko din alam anong isagot ko sa inyo. Okay lang sana kung magkakilala kami. Okay lang sana kung may relasyon kami, no? Kahit anong klaseng relasyon. Kahit na friend of a friend man lang. Pero hindi, guys, hindi ko siya kilala. Kaya talagang wala na akong maisip na isagot sa inyo. Either kailangan niya na talaga magpa-check up o hindi ko alam, nalamon na ba talaga ng inggit. At sa iyo, no? Sa iyo na Pilipina na naghanap ka pa talaga ng i-feed mo ng
another jablo. Hindi kayo maawa sa sarili ninyo, dalawa. Ang katawan ninyo, ang puso ninyo, ang utak ninyo, grabe, punong-puno ng basura. Hindi kayo matakot? Baka ako matakot ako para sa inyo ba? Kaya ang mga sakit ba ngayon dahil ba yan sa stress? At saka natakot ako sa karma para sa inyo, sa ginagawa ninyo. Hindi ka ba nagtanong sa sarili mo kung nasaan ka almost 3 years ago? Nung giplano mo na ipakulong ako, nagplano ka na nagsabi ka sa pulis na ipasok ako sa bilibid para lang i-content mo ako na nasa loob ako. Merong nag-post na fake account na nasaan ang Princess Yiga na ginasundan nyo ngayon. Hindi siya makareply kay andun, nakakulong. Akala mo ba hindi ko maalala yung mga panahon na yun? Na talagang atat ka na sabihin sa buong mundo ang ginawa mo sa akin? Hindi ka nakabuilo that time. Kay the next day, nag-utos ka sa police officer. Naalala ko guys, merong napaka-solid na nanonood ng buhay ko before. Sobrang solid niya sa akin. Siya ang una nakakita, may nag-post na fake account. Ang sabi ng fake account during that time, nung panahon na nasa presinto ako, no? Sabi nung avid follower ko, screenshot niya, merong isang fake account na nagsabi, no, na saan si Princess Yiga nyo ngayon? Saan si Tindera sa Africa nyo ngayon? Hindi makareply sa inyo, hindi siya makablog. Bakit? Nabubulok siya sa kulungan. Akala mo hindi ko alam na ikaw ang nag-post noon? To that point, hindi ka talaga, nakatulog ka pa talaga? Tanungin mo ang sarili mo, day, at sa lahat ng may access sa'yo, no? Kasi tanong din yan nila sa iyo, hindi mo nasagot yan. Tanong din yan sa'yo yung nasa presinto tayo na nagkaharap tayo. Nagtanong ang mga police officer sa'yo. Nagtanong yung mga Pilipina na ate-ate ko dyan. Nagtanong din sa'yo. Nagtanong din sa'yo ang ex ko. Ano ang problema mo? Bakit ka gigil at galit na galit sa akin? Hindi man tayo magkakilala, day. Saan ka man banda na bikil? Hindi ko alam kung galit ka sa akin dahil nagawa ko yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Kung ano yung mga bagay na yun, alam mo yun. Alam ng mga tao yan. Yan ba ang ginakagalit mo? Dahil kaya kong tumayo sa sarili kong paa na wala akong nag-aasa sa ibang tao? Na kaya ko maghanap ng pera na sarili ko para buhayin yung mga anak ko? Yan ba ang ginagalit mo sa akin? Na kaya ko magkuha ng bahay kahit utang ko yan sa Pag-ibig o sa bangko? Na binigyan ako ng bahay ng ex ko? 2 taon pa lang ako sa Uganda, may bahay na ako? Saan ang ginakagalit mo, banda? Na nagsimula ako ng mga negosyo, kasama ang tatay ng mga anak ko. Maliliit na negosyo, nagipakita ako sa vlog kung gaano kahirap. Na nagalit ka sa akin saan? Na marami ang nagasuporta sa buhay ko kahit na wala akong ligo? Kahit na may kaspa, may muta ako, kahit yung jacket ko isa lang? Hindi ko alam saan ka banda mainggit. Sabi mo hindi ka mainggit sa akin, pero clearly, there's no other reason kung bakit ganyan ka sa akin, day. Day, sakit na yan, day. Hindi na yan normal. Nagtapos tayo 2023, okay? 2024, nagpa-advise ka pa sa akin. Tapos ngayon, 2025, naglabas ka naman ulit. Naglabas ka naman ng kasinungalingan. For what? Tanungin mo ang sarili mo kaya hindi mo man masagot ang ibang tao. Ask yourself, why? Why are you so obsessed with Princess Yiga? Sige daw. Tapos ngayon nag-comment ka, lahat ng post ko sa Facebook, mapasayaw, mapapositive, mapaano ang post ko sa Facebook. Nag-comment ka ng fake account, hindi mo ba mahalata ang sarili mo na halata masyado na pareho lang yan? Ikaw lang lahat yan? Gawa ka pa ng 3 account ang gamit mo. Hindi ka napagod, day? Ako natatawa ako sa iyo, day. Ako na lang naawa sa iyo. Turo ka ng turo sa ibang tao, hindi mo ba alam na ginatingnan ka na ng mga tao na malapit dyan sa iyo? Na parang hindi ka na normal? Gisabihan ka na, gi-advisean ka na, bakit i-advisean ka na ng ibang tao na concern sa'yo? Bakit hindi ka nagakinig, day? Mali ang ginagawa mo, day. Bad yarn. Masama yung ginagawa mo na obsessed ka sa isang tao na hindi ka naman kaano-ano.
So, ang lesson mo sa buhay ko, grabe. Grabe ang lesson na ginala mo sa buhay ko. Pero ginamit ko yun, guys, para ma-focus ako sa mga vision ko para sa amin ng mga anak ko. And lo and behold, almost 3 years dito sa Pilipinas, I am very proud to say na may bahay kami ng mga anak ko dito. O ayan, baka mamaya maghanap ka na naman ng, punta ka na naman sa City Hall ha? City Hall at developer. Basahin ko na yung galawan mo. Baka mamaya magbiyahe ka pa uwi dito sa Pilipinas para puntahan yung developer. Punta ka sa Agan, Agan Office, hanapin mo dito sa Jensan. Agan Office, magtanong ka. Tanungin mo, day. Mga ganyan na bagay, day. 80-80. Very 80-80. Is so chipipoy. Kaya hindi ako nagasalita, hindi ako nagakomment. Kaya alam ko mapahiya ka. Pero bakit ka talaga kating-kati na pahiya ako? Hindi ako mahiya. Bakit ako mahiya? Kung nagbagsak man ako sa anak ko banda, lupalop ng mundo ng bagsak, so what? Kung ano man napagdaanan ko sa buhay ko, at least napagdaanan ko yun. Naging ganito ako ngayon. Naging mas matatag ako, mas naging okay ako, lalo na kahit na may traidor na mga jablo. Hindi ka pa rin nagtigil, bahala ka. Pero maawa ka sa sarili mo, day. Maawa ka sa sarili mo. Alam ko gina-advisean ka ng mga tao na malapit sa iyo. Alam ko, day. Alam ko yan. Hindi ako mag-isip na masama sa ibang tao. Hindi ako nag-isip na masama sa iyo kaya nga ako na-caught off guard no? Kaya hindi nga kita kilala Pero ngayon na mag-isip na ako ng masama sa mga tao. Kaya ikaw talaga number 1 lesson ka sa buhay ko, day. So somehow nagpasalamat pa din ako sa iyo, no? Kaya at least sa iyo napatunayan ko na totoo pala talaga na may mga ganyan klase na Pilipino. Lalo na sa abroad. Grabe. Pero in fairness with Mayumi sa loob ng katawan ko, napakalakas ng aking willpower, napakalakas ng aking mental strength. Imagine, ang iba pa yan guys malaglagan na no? Iba pa yan guys nabuang na. Worse, ang iba nag-decide na nasaktan yung sarili nila. Pag makakilala kayo ng ganyan klase na Pilipina or Pilipino, tapos sa abroad kayo. Ako naawa ako sa iyo. Tama na, day. Hindi ako nagsalita kay awang-awa na ako sa iyo. Alam ko ang buhay mo dyan. Hindi madali ang buhay mo dyan. Alam ko. Alam ko ang desisyon na ginawa mo sa buhay mo hindi madali. May mga bagay kang desisyon na kung pwede palang ibalik ang nakaraan, no? Pwede mo man ayusin ang buhay mo. Bakit ka masyadong gigil sa akin kung nagawa ko yung mga bagay na kaya kong gawin? Gawin mo din kung gusto mo. Wala man nagapigil sa'yo. Walang nagapigil sa'yo, day. Magising ka na, day. Kaya bakit? Baka mag-abot sa point ipahamak yung sarili mo, day. At advice ko sa mga tao, no, sa mga Pilipino, lalo na pag nasa abroad kayo, kahit ito sa Pilipinas, mag-ingat kayo. Yan lang masabi ko. Mag-ingat kayo. Kay ako that time hindi ako nagsalita, pero hindi, iba ngayon, day. Iba ngayon. Naawa ako sa iyo. Wag na nating I already said my part. I learned a lot. At madami kang ginawa na hindi ko kailangan sabihin. Alam mo ang ginawa mo, day. Alam ng mga tao na nakarinig, nakakita ng mga bagay na ginawa mo. Itigil mo na yan, day. Yan lang sabihin ko sa'yo. Magkalma ka. Advice ko sa'yo, ha. Ikaw, bahala ka kung hindi ka makinig, no? Pero advice ko sa'yo, makinig ka man or hindi, yung oras at atensyon na ginagugol mo sa ibang tao, hindi ko alam kung ako lang ba ang ginapag-initan mo, ako lang ba yung ginaka-obsessed mo ngayon, no? I-google mo sa buhay mo. Kahit bigyan mo lang 1 taon, day, makita mo mga development sa buhay mo niyan. Huwag ka magpakalat ng mga gawa-gawa na kwento, day. Kasi hindi lang tayo, 2 ang tao sa mundo para makagawa ka ng kasinungalingan tungkol sa akin. Maraming tao, day. At ang mga tao sa mundo hindi uto-uto, hindi bobo.
Huwag ka mag-assume. Masaktan ka lang. So anyway guys, that's it for me. I believe okay na. Natapos na natin yung kulong issue. Sana klaro na sa inyo. Hindi ako nakulong. In fact, nakapagbiyahe pa ako ng UK. Nakalabas-pasok pa ako ng UK. Nakalabas-pasok pa ako ng ibang bansa pa, no? At again, kung gaano man ka-challenging yung buhay ko sa Uganda, naging makulay din naman yung buhay ko sa Uganda, guys. So, yan ang sabi ko sa inyo, guys. Nakita ko no hanggang sa ngayon na point, pagkatapos kong i-share sa inyo yung kulong issue. Una, nagkakalaiti siya, guys, kaya gusto niya talaga aminin ko sa buong mundo na nakulong ako, ikwento ko sa buong mundo. Tapos, nung nakwento ko, alam niyo ang gisabi na naman, guys, proud ka pa talaga. Iba talaga ang utak ng talangka, guys, no? Walang positive para sa kanila. Ako lahat ng negative nangyari sa buhay ko, ginagamit ko yan na positive, kaya ginakuha ko yung lesson. That's why I am like this. Again, maraming salamat sa inyo guys, sa pagiging patient ninyo sa kulong issue, sa lahat ng mga tao na hindi nag-judge sa akin. At isa pa pala, no, sinasabi pa nitong Pilipina, no, na anong tingin mo sa presinto ng Uganda? Parang barangay, ay ewan ko, day. Hindi ko alam sa'yo. Ikaw lang nag-assume, day, na pangit ang presinto nila. Okay, ang presinto nila matalino, ang mga pulis nila. O, di ba? O, nakakuha ka ba ng picture at video na gusto mo na nasa loob ako ng bilibid? Di ba? Wala. Kasi hindi bobo ang mga pulis doon, day, na underestimate mo sila. Nag-assume ka. Ngayon ginasabi, hindi ka pa talaga tapos, day, hindi ka pa pagod. Ako after nito, day, hindi na talaga, day. Ginasagot ko lang yung mga ginakwento mo, gitapos ko lang yung kwento mo about sa kulong issue. Ano ba daw yung presinto ng Uganda, barangay, para pauwiin ako? Ay, alangan, anong gawin ko, day? Kaya pauwi ako ng police officer. Ang bait nila sa akin. Bakit hindi nila ako pauwiin? On time man ako nandun. Hindi mo alam na nag-uwi ako, kaya wala ka doon, day. Hindi mo alam ang kwento. And i-remind kita, hindi lang tayong dalawa tao sa mundo. Maraming may alam kung anong nangyari sa 3 araw, day. Pinauwi ako sa unang araw. Ang bait ng police officer sa akin. Madam pa nga ang tawag sa akin eh. Napakabait, napaka-respetado nila. Ikalawang araw, pinauwi, nag-KFC pa kami ng mga kasama ko that time. Hindi mo din alam. Kasi matigas ka. Mali yung desisyon mo. Sana giayos mo yung desisyon mo para nakasama ka namin ng KFC. Makagalit ka na naman kaya hindi ka nasama sa KFC. Huwag ka magalit sa mga pulis, tay. Huwag ka magawa ng kwento mo. Ano yan, barangay, gipauwi ka? Anong magawa ko kaya gipauwi ako? Alangan mag-drawing ako sa isip ko na hindi ako gipauwi. Alangan magsinungaling ako sa mga tao. Nagibastos ako ng mga police officer sa Uganda. Hindi man. Maayos man ang pagturing sa akin. Alangan magsabi ako sa kanya, hindi ako gipauwi, guys. Ano ko ipatulog? Yan ang gusto mo marinig? Hindi nga nangyari ang gusto mo, day. Hindi nga nangyari ang plano mo. Kasi hindi mo nga sila nauto. Tigilan mo ako, day. Akala mo mabait ako kaya hindi kita gipatulan. Noon lang yun, day. Tigilan mo ako, day. Mukha ka ng 80-80. O, tingnan mo. Kwento-kwento ka, kulang ikwento ko ngayon kompleto. Di, nagmukhang tanga ka dyan. Sabi ko sa'yo, ayusin mo eh. Ang alam mo lang na kwento, yung last day lang, kaya hindi ka nagpakita. First day, second day, third day. Makaawa. Ba't ako magmakaawa sa'yo? Na wala man akong kasalanan. Ikaw pa nga ang napahiya, kaya naglabas ka ng rolyo-rolyo na papel. Tapos, in the end, ikaw pala lahat yung fake accounts. Tapos, ikaw pa magreklamo. Giaway nila ako, sir, oh. Saan kan giaway yan, sir? Giaway nila ako. Gireplyan nila ako. Ganito, ganyan. Manipulation failed. Pa-victim failed. Anong gusto mo? Magsikat ka?
gikwento ko ng buo, alam na nila yan kung sino ka. Kay, grabe ang pag-flash mo ng buong pangalan ko kaliwat kanan gamit ang personal mo na account. Nagsikat ka ba? Hindi ganyan, day. Kung akala mo ganyan ang daan para magsikat, hindi ganyan. Kung gusto mo mag-viral ang mga video mo, hindi ganyan, day. At saka kung ikaw ang nag-feed ng mga fabricated na kwento, no, kay the design is very the same. The design is very familiar. Kung ikaw nag-feed ng mga kwento, mabuang na lang kayo, day. Ayoko mangyari, baka mabuang kayo ba. Inasabihan ko itong mga tao nag-message sa akin, madam, ganito mo, ganyan mo, madam. Ganito. Alam mo, ano reply ko sa kanila, gina-voice ko pa yan sila, ginasabihan ko pa sila. Hayaan nyo na, guys. Kaya parang wala na talaga nag-drawing na kayo sa rainbow ng mga kwento nyo no? Tsaka huwag ka mag-alala kung anong gawin ko dito sa bahay ko to, day. Huwag ka maglabot. Asikasuhin mo yung buhay mo. Oh. Hindi ko nga alam ang edad mo Hindi ko alam birthday mo Sabihin ko sana mas matanda ako sa'yo, pero sana makinig ka sa advice ko, no? Kasi ang style mo ba parang wala buot ba, no? Asikasuhin mo ang buhay mo, day. Alam ko ang buhay mo. Alam ng mga tao ang buhay mo kung nasaan ka. Yan ang asikasuhin mo. Yan ang kailangan ng atensyon mo. Yung kalusugan mo, asikasuhin mo. Yung mga mahal mo sa buhay, asikasuhin mo. Yung pangarap mo para sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay, asikasuhin mo. Yan ang asikasuhin mo, day. Kay before you know it, matapos na naman yung 3 years, day. I-check mo na naman kung nasaan ka after 3 years. Huwag ka mag-blame ng ibang tao. Huwag natin i-blame yung ibang tao kung nasaan tayo. We are responsible of our own life. You are blaming other people. That is so 80-80. Lately ko na nakita yung meaning ng 80-80, no? Late ko na siya na-realize. Ganun pala ang meaning, no? Ngayon ko palang ginagamit. Na-overuse ko na. But anyway, you guys, maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay may natutunan kayo sa episode na to, no? So, time check natin, pasado 10:00 na, matutulog na po ang all. But, ang sarap sa feeling na makausap kayo at nasabi ko sa inyong lesson ng buhay ko. Gano'n man kapangit yung mga na-experience ko doon. Ang dami ko namang magandang experience. Ang dami ko namang maraming tao na nakilala ko na sobrang, naman guys, talagang they deserve respect, no? Kahit na meron tayong mga nakilala na mga yan nga, na magtuturo sa atin ng leksyon. At I would like to end this one here. Like I said, if I could only share with you more, I would, pero I find them unnecessary. Pero iniisip ko minsan, wala na parang nagiging ganito na no? Parang nakita nyo naman, no? Nakita nyo na yan. So ilalagay ko po lahat ng mga kwento na to sa Facebook para mas kumalat pa na nakulong daw ako sa Africa. Para mas kumalat pa anong itsura ng kulungan sa Africa, no? I-share natin, kaliwat kanan Ayan na yan no? At least, ako may nakita akong bago. Nakita kong itsura ng kulungan nila. At least na-experience ko man lang yung presinto sa Uganda bago ako bumalik sa Pilipinas. Imagine, sino ba maka-experience ng presinto doon? Wala, guys. O, diba? At least nandagdagan ako ng learning sa buhay ko ba? So, maraming salamat everyone. Again, much love, Princess Higa. I'll see you on the next one. Alam niyo na mahal namin kayo ng mga anak ko. If you have anything to say, lipat tayo dun sa Facebook. Dun tayo magchikahan. And I'll see you guys on the next episode. Bye!